Good morning. Purihin ng Diyos, napakabuti ng Panginoon. Praise God. Ako ba'y namamaos o yung mic ko namamaos? Anyway, praise God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit, for this wonderful moment that God has given us again. Salamat po sa Diyos. Ang tanong po ay, nag-thank you na ba kay Jesus? Napakalaga po na tayo magpapasalamat. Kung niyo pong nabasa yung aking insight early this morning, I hope somebody among you have read it. May kinalaman po ito sa pagpapasalamat sa Diyos. Thanking God for everything. No matter what comes our way, ano man ang nangyayari sa buhay natin, parang namamaos pa rin nata ako. Mukhang mas maganda pa itong mic na to. Tingnan nga, subukan ko. Hello. Hello, testing. 1, 2, 3, test. Cheese, test. Pause din pala. Anyway, praise God. Para hindi ako hirap, para ako sisigaw pa eh. Anyway, salamat sa Panginoon sa opportunity na minsan pa binigay niya sa atin. Amen. Hallelujah. Buwasan niyo kayong echo. Ayan. Purihin ng Diyos sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Salamat po sa pagkakataong muli na binigay niya sa buhay natin. Karagdagang araw, karagdagang linggo, karagdagang pagsamba sa Panginoon. Smile because Jesus smiles with us. Kahit na minsan napakahirap ngumiti, di po ba? May mga sandali sa buhay natin napakahirap pong magpasalamat sa Diyos. Lalo na kapag bumabagyo, may krisis ang buhay, may trahedya tayong hinaharap, o may problemang napakabigat. Napakahirap pong mag-thank you Lord at mag-praise the Lord. But in spite of that, we will going to do that this morning. Sapagkat kung meron man dapat lagi natin ginagawa, yung lagi tayo nagpapasalamat sa Diyos, ano man ang ating sitwasyon. Amen po ba? Muli, magandang umaga po sa bawat isa, sa ating po mga kapatid, kapatiran, kapakalingkod, kamanggagawa sa gawain ng Panginoon dito at maging po sa hindi po nating kapiling online. Good morning po mga kapatid. Saan man kayong dako na roon, purihin ng Diyos. Isang magandang araw na muli niya idinagdag sa ating pong buhay. Amen to that. Praise God. Hallelujah. Muli po tayong tumayo. If you have your Bible with you, I hope, lagi naman siguro natin dala ang ating Biblia. Makibukas po kayo sa akin sa aklat po ng Lucas chapter 17, verse 11 to 19. Familiar po kayo sa kwentong ito. Nabasa niyo na maraming pagkakataon ang senaryong ito. But somehow it would be good for us to again read the passages in the Bible with regards to this matter. Luke chapter 17, verse 11 to 19. Ito po ang ating mababasa. Sa baklalakbay ni Jesus papuntang Jerusalem, nagdaan siya sa hangganan ng Samaria at Galilea. Habang pagpasok niya sa isang nayon, sinalubong siya ng mga 10 ketongin. Tumigil ang mga ito at sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Pagkakita sa kanila, ay sinabi ni Jesus, lumakad ka na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila'y naglalakad, silang lahat ay gumaling at uluminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na, nagbalik siya, sumisigaw at nagpupuri sa Diyos. Nagpatira pa nga siya sa paraan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito ay isang Samaritano. Verse 17. Hindi ba 10 ang pinagaling? Tanong ni Jesus. Nasaan ang 9? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayuhang ito? Sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka na sa iyong pananampalataya. Pinagpala na po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Shall we all thank God and let's pray again for His wonderful presence and provisions and the blessing that we receive from Him all throughout the night, all throughout the days of our lives. Salamat po sa Panginoon. Hallelujah. Indeed, Father God, we're so grateful, we're so thankful. Salamat, salamat, salamat. O Diyos, salamat po sa lahat ng pagkakataon na pinagkaloob mo sa amin. Hindi lang po, Panginoon, sa panahon na kung saan ay sumisikat ang araw,
magandang sitwasyon ng paligid, walang problemang hinaharap at pagsubok na mabigat. Gayun din naman, Panginoon, sabi mo, Lord, give thanks always. In everything, give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus concerning us. Panginoon, gayon din, Lord, nagpapasalamat po kami sa mga problema ng aming pong hinaharap. Pagsubok namin pong sinusuong. Bagyo na marahil sa aming harapan. At krisis kung saan, O Diyos, kami po ay nahihirapan. Sapagkat sa kabila ng lahat ng ito, naniwala kami, nandyan ka, hindi mo kami iniwan, di pinababayaan man. Ang presence mo ay laging nandyan, Panginoon, upang kami palakasin, pagalingin, bigyan ng katagumpay, at panibagong sigla at lakas. Di naman, O Diyos, spiritual, physical, at maging po sa mga material na bagay na aming pong pangailangan. Lord, i-bless mo po ang aming pong gawain sa umagang ito. Maluwalhati ka, maparangalan ka, madakila ka, Ama. Minsan pa, O God, iniling po namin ng basbas patnubay, narito po ang iyong abang lingkod. Gamitin mo po bilang daluyan ng pagpapala at ng mensahe. Magpalakas po sa bawat isa sa amin, maging po sa iyong abang lingkod. Salamat, Lord, sa iyong pagkilos, galaw at gawa sa buhay namin ito. Salamat po, Panginoon. Mangusap ka. Huwag mong hayaan na uwi kami na aming pong daladala pa rin ang problema ang aming daladala. Sa umaga ito, kundi ito po ilalagak namin sa iyong paanan, sapagkat naniniwala kami, O God, sapagkat sinabi mo, Panginoon, lilagak namin lahat ng kaming kabalisan sa iyo, sapagkat ikay nagmamalasakit sa amin. Tunay po, O Diyos. We believe that you care for us. That's why we entrust everything to you. Even our doubts, O God, bigyan mo kami ng kagalakan, pagpupurit, pagsamba sa iyo. Tunay na pagpasalamat mula sa aming mga puso. Muli, Lord, all the glory, honor belongs to you. In Jesus' wonderful name we pray. Everybody say amen. Amen, amen, and amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, thank you, thank you. What a nice day to begin with a word of gratitude to our loving God. Tulad ng sinabi ko, siya nga pala, nag-thank you na ba kay Lord kanina? Kahapon, mamaya, bukas. Naniniwala naman akong nagpasalamat na tayo sa Panginoon. All throughout our lives, God never shorted-handed us. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi umikli ang kanyang kamay upang abutin ang ating mga kalagayan sa buhay. Thanking God for who He is and for what He has done always refreshes our lives. Nagbibigay ito ng sariwa at panibagong lakas at sigla sa buhay natin, di po ba? Pag nagpapasalamat tayo lagi sa Diyos, kung sino siya at kung anong ginawa niya sa atin, it feels great to do it all the time. Nagbibigay ng sigla po yun, nagpapasaya ng buhay. Tingnan niyo ba ang katabi niyo, baka may problema at kalungkutan niyang dala-dala. Sabi sa kanya, kapatid, mag-thank you ka kay Jesus. Kasi katabi mo ko. Mag-thank you rin kay Lord kapag may mga pagsubok tayong marating sa buhay natin. Hallelujah. Alam niyo ba na ang reason for thanking God is just around us? Yung dahilan kung bakit tayo nagpasalamat sa Diyos, ay nandyan lang sa paligid natin. Buksan lang natin ating mga mata. Open our feelings. Notice everything that is happening to us, even in spite of problems. Pansinin po natin ang nangyari sa ating buhay, maging sa panahon ng problema. May dahilan po para tayo magpasalamat sa Diyos. Amen po ba? Hallelujah. Praise God. Salamat sa Panginoon. Dito po sa ating binasa, pinamagatan ko po ang mensahe ng Panginoon ng ganito. He returned to give thanks. Bumalik siya upang magpasalamat. Bumalik upang magpasalamat. Ito po'y bahagi po ng mensahe na may kinalaman po sa pagbibigay ng commendation ng Diyos sa isang tao. Pagpaparangal ng Diyos sa isang lalaki. Bakit pinarangalan siya ng Diyos at binigyan siya ng assurance and commendation ni Jesus? Sapagkat may naganap po sa kanyang buhay. Yung pangyayaring ito hindi po kaiba sa atin. Pamilyar po tayo sa kwentong ito. Amin po ba ron? Nabasa ng maraming pagkakataon ng ilan sa atin ang kwentong ito. Normally, ito pong 10 meketong na ito, bakit sila magkakasama? Bira po yung magkakasama sa buhay. Wala silang magawa, kundi magsasama sila talaga. Bakit? Sapagkat isa ang kanilang problemang dala-dala. Nung panahon na yun, kapag kayo may sakit na ketong, wala pong gamot dyan. Incurable. Unti-unti kang kinakain hanggang sa ikay mamatay na lang. At ikay linalayo sa lipunan. Nalagay kasi isang lugar na parang isang Bartolina. Wala kang kasama kundi ang mga taong katulad mo na may problemang kasama mo katulad mo. Alam niyo kung minsan, kailangan natin magkaroon ng pare-pareng problema para magsama tayo eh. Di po ba?
Sino po ba dito magkasamang sa asosasyon ng mga bigo sa puso? Bigo sa kalooban, bigo sa pag-ibig. Magsama-sama po kayo. Kaya alam pag nagsama-sama kayo, malamang madi-discourage kayo kasi puro bigo, kabiguan. Di po ba? Maganda sa kabila na kabiguan, meron kayong kasama na sa kabila na kabiguan kanyang inarap. Yung marunong magpasalamat sa Diyos. Nakakahawa po yun. Kaya lang nakakahawa kapag pareho kayong bigo, tapos lang laman ng labi nyo, puro sama ng loob, galit poot, at hinagpis ba? Puro reklamo. Sino dito? Member ng asosasyon ng mga reklamador sa buong Pilipinas. Baka may party list kayo. Pagpail na kayo ng COC. Well, ang problema po ay bahagi na ng buhay. Ang problema pa, ito pong mga taong ito ay hindi lang po Hudyo, kundi mga Samaritano, magkasama-sama sila. Bira pong nagsasama po ng ganitong sitwasyon sapagkat hindi po ugali nila ang magsama katulad na sinabi ng Panginoon. Hindi nakikisama mga Samaritano sa mga Hudyo. Pero at the end of the day, because of the problem they have been together. Alam niyo, kung minsan mas maganda may problema kayo. Bakit? Kasi magkakasama tayo, magkakaklase tayo sa bagay na yon. Sino po dito may stress sa buhay? Stressful ang buhay. Hello? Nag-enroll na ba kayo sa Stress 101? Alam mo, maganda pa lahat tayo magkakaklase dyan, di po ba? Kaklase tayo sa problema. Okay. Sa pagkakataong ito, pansinin natin, balikan natin ating binasa. Wala pa ba yung TV na sa kabila? Dito muna tayo. Magtuturo ko sandali. Tingnan niyo po. Paglalakbay ni Jesus, papuntang Jerusalem, nagdaan sa sangganang sa Mar Galilea. Laging may dahilan ang Panginoon kung bakit siya pumupunta sa isang lugar. At kung bakit, anong dahilan. Ang sabi rito, habang papasok na siya sa isang nayon, sinalubong siya ng 10 ketongin. Anong dahilan kung bakit sinalubong sila? May pangailangan yung 10 eh. The same way we did to God, many days ago, yun tayo po'y lumalapit sa Panginoon sama-sama. Prayer meeting, sama-sama tayo, dinudulog natin mga problema nating dala-dala. Ito pong 10 may ketongin, mabigat problema nila. Incurable po yung kalagayan nila. Tumigil ang mga ito sa may kalayuan. Bakit kila tumigil sa may kalayuan? Bakit? Sapagkat batid nila may batas na hindi sila pwedeng lumapit sa mga taong magaling. Sa mga taong walang sakit. Bawal po sa kanila yon. Kailangan nilang ilayo. Kaya kung kayo po ay nasa ganitong kalagayan, napakabigat po. Marahil sa sitwasyong ito, sa ating pong buhay ngayon, wala tayong ketong. We don't have the same problem that these people had. Pero tingnan niyo po, at sumigaw sila, Jesus, Panginoon, mahabag po kayo sa amin. Sumigaw sila sa Panginoon. They cried out to God because they believe indeed that God, Jesus Christ, can touch their lives and heal them. Hindi naman sila pwedeng gumawa nito na hindi nila niniwala na may gagawin ng Panginoon sa buhay nila. Tulad natin, verse 14. Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Wow. Ilan yung gumaling, luminis? 10 sila. Thanking God for that. Kasi naniwala sila eh. Bagamat sila'y sumigaw, kaya ang prayer naman, hindi mo naman kailangan maging panalangin mo. Ano ba maginam? Joy to the world o silent night? Sa prayer daw, ano ba mainam? Joy to the world, silent night. Yung panalangin maingay, panalangin tahimik. It doesn't matter. Ang what matter is in the matter of the heart and faith sa buhay natin. Naniwala sila eh. Nang mapuna ng isa na siya magaling na, nagbalik siya at sumigaw ng papuri sa Diyos. Nagpatirpa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. Ang taong ito isang Samaritano. Bakit binanggit yung verse 16? Ang taong ito isang Samaritano. Significant po yan. Why? Mamaya, meron tayong lesson draw out from that scenario. And then verse 17, hindi ba't 10 ang pinagaling? Nagtanong si Jesus Christ. Tanong na Jesus, hindi ba 10 ang pinagaling? Hindi ba 10 ang pinagpala? Hello? Take note of this. 10 ang pinagaling, 10 ang pinagpala. 10 blines. Sino po dito blines ng Diyos? But how seldom, how often we always thank God? How often we thank God the Lord? Gano'ng kadalas natin pinagpapasalamatan ng Diyos? Always ba? O minsan nakalimutan natin. Okay. Sabi, nasaan ang siyam? Hinanap niya yung hindi nagpasalamat, hindi bumalik. Alam niyo, Panginoon concern sa bawat isa sa atin eh. Sabi sa verse 9, 18, wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos kundi ang dayong ito? Sinabi na Jesus sa kanya, ito yung commendation ng Lord. Tumayo ka at muwi. Pinagaling ka na ng pananampalataya. Wow.
Assurance ni Lord yun. Ngayon, sa puntong ito, may mga bagay tayo may-draw out from that scenario. Ilang mga lesson natin pag-aaralan po sa pagkakataong ito upang makita natin ang katotohanan niyan. There are simple lessons emerge from it. Simpleng aral na nagmula din sa kwentong yan. Hindi naman ito itinala ng Biblia parang walang dahilan lang, parang kwento lang. Hindi po. Meron pong aral na dala ito sa buhay natin. Ilang mga bagay po ito. Handa na po ba kayo malaman yung aral na yan? Hello? Kung si Pastor King, madalas sa 3, ako madalas sa 10. Hindi, hati na lang natin sa 2. 10 divided by 5. Divided by 2. O di 5 points. Okay. Ilang mga bagay lang. Simple lang ito. Una, ito po yung aral mo. No one has ever called on the Lord Jesus for help called in vain. Walang sino man tumawag sa Panginoon, humingi ng tulong na nabigo at mabibigo. Naniwala po ba kayo ron? Walang sino man ang pwedeng tumawag sa Panginoon nang may katapatan sa kanyang puso at kalooban ang pwedeng mabigo. Hallelujah. Notice po sa verse 13. Sabi doon, they were lepers. Mahabag po kayo sa amin. Sinong sumigaw ng mahabag po? Ang 10 may ketong. Sa totoo lang, sa pagkakataon na yun, sino pang tutulong sa kanila? Marahil may kakilala kayong doktor, magaling, backers. You know what? There are moments that you can only trust God alone. May mga pagkakataon sa buhay natin na wala po tayong pwedeng pagkatiwalaan kundi ang Diyos. May tanong ba na hindi mo masagot? Lahat tayo may mga tanong sa buhay na hindi natin kaya sagutin. Kahit may expert, tanong nga kay Pastor ko ano sagot dito. Minsan hindi ko alam ang sagot. Minsan ito po magandang bagay. Tinuturuan tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon ng buhay na kung saan wala tayong pagtitiwalaan kundi ang Diyos lamang. Sa pagkataong yun, wala pong ibang pagkatiwalaan ng taong ito kundi ang Diyos lamang, si Jesus lang. Kaya lumapit sila sa Panginoon. Verse 13. Bakit? They were sure of the Lord said. Siyak sila na sila tutulungan ng Panginoon. Sabi rito, habang papasok na siya, sinalubong siya ng 10 ketongin. Bakit siya sinalubong? Sila mismo nag-initiate na salubungin ng Panginoon. Bagamat alam nila, at a distance, we can be able to come to Jesus and shout aloud para ma-express nila yung kanilang kalagayan sa Diyos. At ang sabi rito, tumigil lang ito sa may kalayuan at sumigaw, Jesus, Panginoon, mabag po kayo sa amin. Kailan natin binanggit ito? Lord, have mercy upon me. May problema ka ba ngayon? Lord, have mercy upon me. Ito madalas kong iniiyak itong mga araw-araw na ito. Lord, have mercy upon me. Give me strength physically. Ang sabi sa akin ng doktor, yung hormonic imbalance daw, nagkakaroon ako ng hormonic imbalance. Kumbaga sa kababaihan, merong menopause, kalalakihan ay andropause. Ang ganda, no? Andropause. Sabi ko, Dok, ano ba ang kalagayan ito? Kailan tumawali? Depende daw. Ano yan eh? Ibig sabihin, unknowing kung kailan matatanggal yung ganitong mga senaryo. Bang, kahit malamig, pinagpapawisan ka. Ayan, makaintindihan niyo po yun. Parang kahit masigla ka, bagong gising ka, parang latang-lata ka. Sino dito nag-menopause na? Ano yung ating, anong damdamin ninyo? The same thing had happened daw, as is happening sa men's part naman to, sa male part ng buhay. Sabi ko, ganun po ba yun? Kasi all of my chemical result, test na aking blood, okay naman lahat eh. Blood pressure ko okay, sugar ko okay, creatinine ko okay, everything is okay, everything okay. Okay, hindi pa ako diabetes, okay pa. But on the other hand, bakit ako minsan namamaos? Pagod. Hormonal. Given na po yan, Pastor, because we are living in this world, you are human being, and we are subject to weaknesses, failures, and die. A little later, die. Yun po katotohanan. Kaya sa kabilang banda, may mga tanong ka sa Panginoon, Lord, ano po ba? Kung wala kang magawa, di sabi mo, Lord, have mercy upon me. Kahabagan mo na lang ako, Panginoon. Have your grace fall upon me. Let your grace be upon me. Yung biyaya mo, Panginoon, alam niyo, sa totoo lang, lahat tayo gumagalaw at kumikilos dahil sa biyaya ng Diyos. Pakitaas ang inyong mga kamay. Pakigalaw yung mga daliri ninyo. Nagagalaw niyo pa ba? Yung iba, nahirapan na, no? Grace ng Diyos yan. Alam mo, kanina kinuha kang gitara ko eh. Sabi ko, Lord, hindi ko na maitututol dito. Jesus. Inuutosan mo pa isang mong daliri. O, diyan ka. Dati kaya ko pang ganun. Sandali.
Bakit hindi ko na Ano ibig sabihin nun? Yuri ko, mababa Siguro dumataas din ko minsan. Kaya lang sa isang banda, may mga tanong ka, hindi mo alam ang sagot Even expert could not be able to answer me indirectly what is happening in my life. But on the other hand, God knows and understands what is happening. Kasi siya ang architect ng buhay natin Siya nakakalam ng lahat Amen po ba? Kung meron man tayong dapat gawin, Lord, have mercy upon me. Let your grace fall upon me. Sino po sa inyo may problema na wala na kayong magawa? Ask God. Sabi ng tatlo, Lord, have mercy upon us. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Ano ibig sabihin nito? Thank God, no one is too sinful to desist or in too great a difficulty to call upon Him and receive His blessing. Walang sino man sa atin. Gaano man kabigat ang problema, gaano man kasalanan natin nagawa na hindi kayang patawarin, hindi kaya abutin ng hindi kaya bigyan ng panibagong sigla at panibagong pagkakataon ng Diyos. God is opening doors of opportunity again to all those who fall, to all those who sin, to all those who make mistakes. Ang Diyos ay Diyos na nakakaiba. Kakaiba po siya. Full of grace. Full of grace. Punong-puno siya ng habag. Alam niyo kung bakit ako nakapagsasalita pa? Habag ng Diyos. Kahabagan ng Diyos. Kung bakit pa ako nakakababa? Baba pa. Ayaw ba? Grace ng Diyos yun. Amen. Darating araw, mamumroblema ako sa hagdanan na yan. Anyway, hindi ko alam kung anong mangyayari. Diba? Grace ng Lord. Sumisikat ng araw because of God's grace. Umiihip ang hangin, nakakaingat tayo ng maluwag because of God's grace. Nakakita tayo because of grace. Lumalabo man yan, pero nakakita ka pa rin because of God's grace. Nakapag-drive pa ako because of God's grace. Because of God's grace, nauwi pa kami ng Quezon, nakakabalik dito because of God's grace. Biyaya po ng Panginoon. Kung bakit kayo nandito because of God's grace. Kung bakit ka senior citizen na at nakakain pa ng 3 times a day at may merienda pa, nagawa mo pang mag-ice cream ka pa, hindi ka God's grace. Biyaya po ng Diyos. Hindi po nagkukulang ang Panginoon na iabot niya ang ating biyaya sa atin. Kaya wala tayong may pagmamalaki sa Kanya. Wala. Itong pagkakataon nito, dumating sila sa kalagayan na hindi nila alam kanilang gagawin. Outcast sila But on the other hand, what is expected to us? No one has ever called on the Lord Jesus for help and called in vain. Why? Because Christ no respecter of person. Sabi po ng Romans chapter 10, verse 11. Sinabi nga ng kasulatan, ang sino mang sumasampalataya sa Kanya hindi mapapaya. Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Sino mang sumasampalataya hindi mapapaya. Siguro naman ang problema natin is because without God's provisions, without God's help, nag-aalinlangan tayo sa provision ng Diyos. Kung minsan, ang emosyon natin pag may sakit ka, ang emosyon mo, mahina ka na, wala ka na magagawa. Mag-retire ka na. Yung retire, ibig sabihin, magbago ka ng gulong. Retiring, di ba? Hindi yung natili kang flat. Yan. May nagtanong Ang tricycle, pag flat ang isang gulong, ilan ang gulong niya? 3 pa rin. Di ba? Ang tricycle, pag flat ang isang gulong, 3 pa rin. Kaya lang flat nga lang isa at hindi maaaring papanda ng malayo yan. Retiring. Ulitin, tuloy natin ito. Kahit walang pagkakaiba ang katayo ng Hudyo at ng Hintil, iisa ang Panginoon ng lahat ay siya'y masagana nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa Kanya. Dahil sinasabi sa Kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Everyone who called upon the name of the Lord shall be saved. In other words, God is no respecter of people. Matanda ka man, bata ka man, maputi, maitim, maganda, pangit, panaglagay mo sa iyong sarili, ano man ang kalagay mo, ang Diyos wala pong pinipili upang abutin ka. Sa sino mang nagsasampalataya sa Kanya. Sabi rito, sino mang sumasampalataya sa Kanya, hindi mapapahiya. Hallelujah! So it takes faith for us to please God. Amen. Sino dito may mabigat na problema? Lahat tayo. Kung pwede lang magpalitan tayo, nag-exchange gift ng problema, sino papayag po? Sige lang. Pero marahil, ayaw natin. Doon sa mga mabibigat, siyempre, Pastor, yun na lang. Kasi sa isang banda, bakit ibinigay ito ng Diyos sa atin? Sapagkat mayroon siyang gustong gawin at may tinuturo sa ating mahalaga. At napakalaga. Sabi rito, ang sino man sumasampalataya sa kanya, hindi mapapaya. Ngayon tanong, kanino ka nagtitiwala sa problema at pagsubok na dumarating sa iyong buhay? Kanino pinagtitiwala yan? Sarili mo? Ibang tao? O sa Diyos mismo na siyang may alam ng lahat ng bagay ngayon, bukas at sa darating pang mga araw? Maging kahapon,
Ano man nangyari sa buhay natin. Hallelujah. No one will be cast away when he trusts in the name of the Lord Jesus. Whatever troubles we may have, if we call upon Him, He will graciously bless us and undertake all the problem we have. Ang sabi ng Psalms chapter 50 verse 15. Kung kayo ay may bagabag, sino dito may bagabag? Pati kabago, kaya may problema po yan, di ba? Yung mga over-acidic. Ako lagi ang tawagin. Sino yung tatawagin? Whom you gonna call? Ghostbuster? No, Jesus. Ako, kayo aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. Ang reason po, for us to save, at yung bottom line nito, purihin ang Diyos. All the glory, honor belongs to God. Amen. Sabi po dyan, purihin ang Panginoon. Glory to Jesus. So isang bagay po na napakalaga. Psalms 34 verse 6, bakasahin din natin. Sabi riyan, tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila iniligtas sa hirap at dusa. Salamat kapatid. Praise God. Tingnan niyo po, guhitan niyo po sa inyong Bible itong mga talatang ito. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa. Yung mga hopeless, tumatawag daw sa Diyos kasi wala na silang maaaring hingan pa ng tulong kundi Diyos na lang talaga Siya ilililigtas sa hirap at ginusa. Verse 19. Ang taong matuwid, may suliranin man, sa tulong ni Yahweh, agad maibsan. Sino sa inyo mabait? Na walang problema. Maganda na walang problema. Mabuti na walang problema. Mayaman na walang problema. Lahat tayo may problema. Kahit ngayon matuwid, sabi rito may sularinin man. Sa tulong ni Yahweh, agad maibsan. Sino tutulong? Ang Diyos pa rin. Kaya lang ang problema po natin sa mundong ito, sa ating pong panahon, ang tayo nagiging makasaligamit sa lipi palalo, nagiging palalo sa tao. Dahil marunong na, so kaya na niya siguro solve na lahat ng problema niya sa buhay. Nakalimutan na ang Diyos. Dahil sa may kakayanan, may kaalaman, nakalimutan na ang Diyos. Napakahalaga po unawain natin to. Una, no one has ever called on the Lord Jesus for help and called in vain. Wala. Walang napapayang lumalapit sa Diyos, tumingi ng tulong sa Kanya na may pagtitiwala ng lubos. Amen po ba ron? Pangalawa, ayon sa kwento na yan, the Lord does not deal with us in the same way. The Lord does not deal with everyone in the same way. Ano ibig sabihin nito? Verse 14. Tingnan niyo po yung verse 14. Pagkakakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pare. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Tingnan niyo. Iba pong paraan ni Lord, no? Siguro kung kayo na nag-iisip kayo, Panginoon naman, hindi mo lang kami hipuin. Hindi mo lang sabihin, Lord, be healed. Inutusan mo pa kami. Tingnan niyo, iba kakaiba po, no? Pero habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Take note of that. Hinighlight ko po yung verse na yan. Iba po ang paraan ng Diyos. The Lord does not deal with us in the same way. Bakit kailangan nila magpakita sa pare? Sabi po ng lumang tipan, kasi katuruan po nila ito. Ugali po nila ito. Pagka sila may ketong o may karamdaman, para i-deklara na sila yung magaling, kailangan nila ng pare. Buti hindi pastor, no? Pare. Para i-declare sila yung magaling na. Yun po yun, ibig sabihin nun. Mababasa po natin sa Leviticus yun. Ito po yung verse na yan. Leviticus chapter 14, verse 2-3. Ganito naman tuntunin sa paglilinis ng tao may sakit sa balat na parang ketong. Sa araw na siya lilinisin, harap siya sa pare, sa labas ng kampo, susuriin kung magaling na ang may sakit. So, ibig sabihin, inutusan sila na ayon sa utos po ni Moses. Ayon sa utos ni Moses. Alam niyo, problema po sa atin, kung minsan gusto nating himalaan ng Diyos, pero ayaw natin sumunod sa Kanya. Amen. No amen to that. Ito po isang pangyayari sa Luke chapter 5. Pinagaling ng kakaibang ang paraan ng Diyos dito. Pinagaling na Jesus ang isang ketong. Kakaiba po ito. The same issues ng life, parang problema nila, parang may sakit. Ito isa 10. Paraan ng Diyos kakaiba rito. Bakit tingnan nyo? Nang si Jesus ay nasa bayan, nakita siya ng isang lalaking ketongin. Nagpaterpa ito, nakiusap, Panginoon,
kung nais po ninyo, ako inyong mapapagaling at magagawang malinis. Hinawakan siya ni Jesus at sinabi, nais ko, gumaling ka at luminis. At nung hindi nawalan kanyang ketong. Tingnan niyo po. Unfair naman, Lord. Sila, hinawakan mo. Sabi nito, sinigawan mo pa. Pumunta kami, hindi pinalayas mo na kami. Ano ba talaga? Alam niyo kung minsan, huwag niyo pong ikumpara ang bawat isa sa ating problema. Tugunan Diyos na pare-pareho ang kanyang pagkatugunan sa ating mga problema. God can deal with us in different ways. Ang sabi nga ng Bible, my ways are not your ways, my thoughts are not your thoughts, says the Lord. Meron tayong iniisip, ito marahil na magandang paraan. Lord, dapat gawin mo ito. Pero ang Panginoon kakaiba eh. In other words, the Lord deals with our matters, deals with our problems differently. Kakaiba po ang pag-deal ni Lord sa bawat problema ng buhay ng tao. Kakaintindihan po ba tayo ron? Hello, hallelujah. Example nito, si Naaman. Sino nakakilala kay Naaman? Ito naman kay Naaman. Meron siyang sakit, may ketong din siya. Ito sabi po rito, 2 King, chapter 5, verse 14. Ano sabi sa kanya ni Propeta Eliseo? Naaman, ito gawin mo, pumunta ka sa ilog ng Jordan at mag-swimming ka ron. Maglublob ka sa 7 beses. Nagagalit si Naaman dyan. Nagalit si Naaman dyan. Sabi niya, nainis siya dyan. Pambihira naman itong taong ito. Inutusan pa pumunta sa lugar na yon. Hindi nila ako pagalingin. Tapos bakit ba sa lugar na marumi pa ang tubig sa Jordan? Bakit di sa malinis na swimming pool? Sabi rito, pero sumunod siya. Amen. Ito po yung kwento, sumunod. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan. Mas maganda po, basahin niyo yung naunang matalata. Makita niyo reklamo niya dyan. Pero somehow, at the end of the day, ano ginawa niya? Sumunod pa rin siya. Sabi rito, kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses, gaya ng pinagbilin sa kanya ni Propeta Eliseo. Bakit ba ito hindi lang 5, hindi isa? Ako nga, 5 points lang eh. 3 points. Ito, 7 points. 7. Nagreklamo na siya, 7 eh. Lord, hindi na lang paglublob, okay na. Nagbalik nga ang dati niyang laman at kuminis ang kanyang balat, tulad ng kutis ng bata. Wow! Praise God. Tulad ng kutis bata. Hindi mo na kailangan ng papaya, hindi mo na kailangan ano ba yun? Hindi mo pa kailangan spa. Just follow God's will program. Ano ibig sabihin nito? Hindi po dinidil ni Lord ang problema natin pare-pareho. May kanya-kanya pong paraan ng Diyos sa bagay na yan. Isang lesson na matutunan po natin. Amen po ba ron? Hallelujah. Anong problema mo? Parang isipin, Panginoon, bakit siya pinagaling mo kaagad? Samantala ko, 10 taon na hanggang dito pa rin. Sabi nga ni Paul, for my grace is sufficient with thee. Ang biyaya mo sapat sa pangailangan ng lahat. Sapat kung kailan ka mahina, saka nagiging malakas. Amen. Hallelujah. God deals with it differently. Pangatlo, spiritual blessing only and always comes in the pathway of obedience. Bakit sila nakasumpong ng kagalingan? Bakit naghimala ang Panginoon sa kanila? Anong dahilan? Sa kanilang pagsunod. Obedience. Obedience is the key. Pansinin po natin ang verse nito. Pagkakita sa kanila, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Nagrason ba sila? Nagbigay ba silang rason? Naki-argue ba sila kay Jesus? Lord, nadinig namin, nabalitaan namin yung isang may ketong hinipo mo pa. Tinouch mo pa, Lord. Bakit hindi mo padama sa amin yung touch mo? Di po ba? The mighty hands, the miracle touch of a master's hand, ika nga. Samantala kami, pinalayas mo. Sabi rito, lumakad na kayo. Hindi ko lang alam kung anong tono ni Jesus na. Baka naman malambing sa, lumakad na kayo. Depende yun eh. Depende daw yung pagka yung nakarinig ng message, nakatanggap ng mensahe. Depende daw kung sino po yung nagpadala at depende kung paano nyo pinahalagay yung nagpadala. Di po ba? Pag galit kayo at galit kayo sa nagpadala, galit ang expression nyo. Pero pagka mabait sila at mabait kayo doon, maganda. So, hindi ko alam kung ano expression ni Lord. Lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila naglalakad, tingnan nyo, take note, highlighted, colored. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Anong utos ng Panginoon? Pumunta kayo sa mga pari, lumakad na kayo. Habang sila naglalakad, nakita nilang himala ng Panginoon. Hallelujah. They simply took the Lord at His word, and when they did what He said, they received the blessing.
they needed so much. But so much. Kasi himala ang kailangan nila. Wala pong gamot dyan sa panahon na yon. Outcasted nga eh. Kung kayo may mahal sa buhay, may ganitong kalagayan, hindi nyo nga mapunta, hindi nyo mabisita, hindi nyo nga madalaw. Kasi bawal. Naalala yung pandemya. Yung mga pagkataon, wala tayong magawa, di po ba? Pero nakita naman natin sa kabila ng lahat ng ito, God has sustained us. Though there are moments na ilan sa atin nakaranas po ng sakit kirot, sama ng loob, at kalungkutan. Pero halos karamihan sa atin, sinustain ng Diyos, di po ba? Nagtabaan pa nga kayong lahat, kahit wala kayong natatanggap na ayuda. Spiritual blessing always and only comes in the pathway of obedience. Ano yung operative words dyan? Pakibalik na wala kapatid. Anong operative word? Paano nag-operate si Lord? Salitang habang sila'y naglalakad. Focus nyo, habang sila'y naglalakad. Habang sila'y naglalakad. Isipin natin yung senaryo. Habang sila'y naglalakad, ibig sabihin, nung sila'y sumunod sa sinabi ng Panginoon, lumakad na kayo. Habang sila'y naglalakad. Ang sabi ron, silang lahat ay gumaling at luminis. Complete healing from God. It's a miracle from the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Glory be to God. The measure of our obedience to the Lord will determine the measure of His blessing experienced and enjoy in our lives. Ang sukat daw ng pagpapala ng Diyos ay nakasalalay dun sa sukat ng ating karanasan. Pagsunod natin sa Panginoon pala ay nakasalalay sa pagsunod natin. Ang sukat ng ating pong karanasan, biyaya at pagpapala ng Diyos ay nakasalalay sa ating pong pagsunod sa Panginoon. Alam niyo po, blessing will always follow you when you obey God, no matter what. Pag sumunod ka sa Panginoon, tiyak susundan ka, hahabulin ka ng pagpapala niya, ang biyaya niya. It's a matter of obedience lang po. Hallelujah. Pang-apat, when we consider all that the Lord Jesus has done for us, the very least we can do is thank Him and give our lives in full surrender to Him. Alam niyo, sa totoo lang, hindi naman nagkulang ang Diyos talaga sa bawat isa sa atin eh. Sa puntong yun, ano ba magagawa nila? The very least that we can do is to return and give thanks to God. Sa totoo lang, wala pong bagay sa buhay natin ang dala natin sa mundong ito. Wala pong pagpapala na kamit natin mula sa ating sarili. Every good gift comes from heaven. Amen. So kung good ang sitwasyon mo sa buhay, pasalamatan mo ang Lord. Lahat tayo sinilang sa mundong ito hubot-hubad. Amen. Hello, sabihin mo sa kapatid, bare and naked. Kung may damit ka man, biyaya ng Diyos yan. Kung may pagkain ka man, na-enjoy mo araw at gabi, bawat sandali ng buhay mo, bigay ng Diyos yan. Everything God created and blessed by God sa buhay natin. Kaya walang dahilan kung bakit hindi tayo magpasalamat sa Panginoon. If the Lord had cured you from leprosy, di mo ba siya pasasalamatan? Ang tanong ay ganito, ano bang ginawa ni Lord sa ating buhay? May dahilan ba para pasalamatan natin siya? Niligtas ka ba ng Diyos? Sabi ng 2 Corinthians chapter 8, verse 9 ay ganito, hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng Panginoong Hesus. Kagandahang loob, grace, mercy. Na kahit na mayaman ay naging duka upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging duka. Ibig sabihin, salvation, pag-usapan natin salvation ng Diyos, kaligtasan. Wala na isa sa atin deserve to go to heaven. Wala na isa sa atin na karapat dapat sa langit at buhay na walang ganun. Bakit lahat tayo nagkasala? Ang kabanalan ng Diyos hindi tayo nakarating, nakabot. Gaano man katay kabait, sabi nga ng Bible, walang taong gumagawa ng mabuti, hindi nagkakamali. Imperfect tayo eh, sinful. At wala pong katanggap-tanggap sa Diyos na banal.
But because of God's grace, love, and mercy, God has forgiven us. Through Jesus Christ our Lord. Tingnan niyo yung krus. Madalas ko sinasabi tayo, dapat ipinako dyan, hindi siya eh. Pero bakit may krus ni Kristo? Upang sa pamagitan ng kanyang suffering, ay tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ma-impute sa atin yung righteousness ni Jesus upang tayo maging katanggap-tanggap sa Diyos at maging makarating sa langit, maging citizen of heaven. Ano yun? Sabi ng Bible, yung kagandahang loob. Ano ba sa Tagalog, ano sa English kagandahang? Grace. Kagandahang loob. Pag sinabing grace, unmerited favor. Walang dahilan kung bakit tayo dapat tanggap ng ganun. Pero sa biyaya ng Panginoon, binigay niya sa atin. Ano yung sabi niya doon? Na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamagitan ng kanyang pagiging dukha. He owns the heaven and the earth. He created everything. Ang sabi ng Bible, sa pamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay sa pamagitan niya at para sa kanya. Sino si Jesus Christ? So kung pag-uusapan po natin kadangkailangan, kapangyarihan, karangalan ng Diyos, napakadakila niya. Pero sabi ng Bible, iniwan niya ang lahat ng ito, nagpakababa, ayon sa aklat ng Philippians chapter 2, nagpakababa hanggang kamatayan, alang-alang sa atin. Upang tayo ng mga dukay, upang yumaman sa pamagitan niya. Hallelujah! Hindi po ba tayo nagpapasalamat kay Lord? Huwag na natin isipin muna yung mga pangbagay, material, pinansyal. Kasi parang ang thank you natin kay Lord, mas malaki kapag ka malaki yung sweldo mo. Thank you mo kay Lord, mas maganda kapag ka sikat ka sa mundong ito. Pero kapag ka hindi, parang kukulang tayo magpasalamat sa Panginoon. Sa totoo lang, lahat tayo talented because God has given us too much talents. Kaya may mga angat, di po ba? Pero dapat maging humble pa rin tayo sa alam nila ng lahat ng bagay na ginagawa ng Diyos sa atin. Ang sabi ng Biblia, humble yourself in the sight of God, then God will lift us up. Amen. Hindi mo na kailangan lagi ka may rason para sabihing marunong ka. Kasi kailangan mo lang magpakumbaba kasi God will speak to us in that moment wherein trials and difficulties we are facing today seems to be surmountable. Kumbaga, napakahirap. Magpakababa ka kay Lord. Panginoon, tulungan mo po ako, Panginoon. Alam ko, yung love and mercy mo. Sa pamagitan mo, sabi mo, ako'y dukha sa maraming bagay. Pero sa pamagitan mo, ako'y mayaman na pala. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. 2 Corinthians chapter 9, verse 15, ito sabi, salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Thank God. Thank God. Kaloob na walang kapantay. Anong walang kapantay? Salvation is something we could not gain for ourselves. Natin makakamit yung salvation sa ating pamagitan natin. Ginawa ni Jesus Christ. Meron ba makakapantay sa pagginawa ni Jesus Christ? Wala. Yung pag-ibig ng Panginoon, wala. Pero mapapantay doon? Wala. Yung pagpapatawad ng Diyos, wala. Yung buhay na wala hanggan, may pagkakalob sa inyo katabi mo, kapatid, sila. May papangako mo ba yung buhay na wala hanggan sa Kanya? Buhay na may problema, marahil. Pero buhay na wala hanggan, may papantay ba doon? Wala. Jesus, the only way, the truth, and the life, and no one can come to the Father but through Him alone. Amen po ba? Kaya we must be thankful to God. Lord, salamat po. Kahit may problema ka, kahit naniniwala tayo sa kabila ng problema, ang Diyos may tugon sa lahat ng ito. Magpasalamat na tayo. Sino po ang natutulong magpasalamat kahit wala pang sagot ng Diyos sa kanyang problema? Dapat lang, kasi maraming dahilan kung bakit tayo magpasalamat sa Panginoon. Pikit mo mata mo eh. You can be thankful to God. Idilat mo lalo na. Magpapasalamat ka sa maraming bagay. Ang sabi ko kanina, nandyan lang po ang dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Hindi po nagkukulang ang Diyos dyan. Hello? Di po ba? Pastor, bakit ko papasalamatan ng Diyos? Problema ko sa buhay, pamilya ko. Yung asawa ko, iniwan ako. Iniwan ka. Si Lord, iniwan ka ba? Hindi, kailanman. Pasalamatan mo pa rin ang Panginoon. Kahit malungkot ka, nandiyan siya na kailanman, hindi ka niya iniwan, ipababayaan. Feeling mo lang yun. Kasi sometimes, ang ating emosyon madaya eh. Emosyon. Pag masaya ka, masaya siyempre. Pag malungkot ka, malungkot. Pero may mga pagkakataon kahit malungkot ka, isipin mo, bakit ka malungkot? Bakit ako lumulungkot? Minsan nagtanong, Lord, bakit malungkot ako? Kasi bigla akong lumungkot. Nakabalita ka isang problema mabigat. Kahit lumungkot. Pero isang banda, Lord, ang sabi mo, cast all your cares upon you, for you cares for us. Di sa kabila ng problemang nagpalungkot sa iyo, pwede kang ngumiti sapagkat may Diyos na, salamat po. Nandyan ka, Lord, nandyan ka. Di ba? Salamat si Lord. Amen. Feel mo man ito, hindi. Kasi ang faith does not lie on feeling.
but lies on the very promises of God in His Word. Amen. Ang pananampalataya nakasalalay, may batayan po pananampalataya. Pananampalataya nakabase po ito sa pangako ng Diyos sa atin, sa pamagitan ng Kanyang salita. Amen. Hallelujah. Kaya magbasa tayo ng Bible. Once we read our Bible, may enjoy natin yung presence ng Lord, even the moment ng crisis ng buhay natin. Ang problema marahil, nagkukulang tayo magbasa ng Bible. Aminin na po natin yun. Madalas nagbasa tayo ng mga reference book, mga commentaries, but we seldom read our Bible, personal Bible. Amen. Number 5 at panghuli. Panghuli na tayo. Tiklado ka na ng ano yan. Hallelujah. Uwian na tayo. Thank you, Lord. Di ba? Salamat, Lord. Number 5 na. It is only when we definitely come to the Lord and thank Him for all that He has done for us that we receive His word of assurance. Alam niyo, bakit to nagkaroon po ng karagdagang blessing yung lalaking bumalik? Pansinin niyo po yung verse na ito. Pagkakita sa kanya, sinabi ni Jesus, lumakad na kayo at magpatingin sa mga pari. Habang sila naglalakad, silang lahat ay gumaling at luminis. Nang mapuna ng isa na siya'y magaling na at nagbalik, siya'y sumigaw ng pagpupuri sa Diyos. Tingnan niyo, sumigaw siya ng pagpupuri sa Diyos. Napansin niya, magaling na siya. May pinansin siya. Pinansin niya yung mga bagay na problema niya, may tumugon sa kanya, sinagot siya sa kanyang pangailangan. Ano sabi rito? Nagpatira pa siya sa paanan ni Jesus at nagpasalamat. He went back to Jesus Christ and then thank Him. Sumamba siya sa Panginoon. Tingnan niyo recommendation ni Lord. Next verse. Hindi ba't 10 pinagaling? Hinahanap talaga ni Lord yung 10 yung siyam eh. Alam ko kung hindi kalimutan magpasalamat sa Panginoon, inahantay ka ni Lord magpasalamat sa Kanya. Nasaan ang siyam? Nasaan ka? Hindi ba't may dahilan para tayong magpasalamat sa Panginoon? Nasaan ka? Wala bang nagbalik upang magpuri sa Diyos, kundi ang dayong ito. Ang layunin pala ng Panginoon kung bakit gusto niyang bumalik tayo magpasalamat upang purihin siya. Pagdating sa langit, kapatid, dapat ma-enjoy mo yung pagpupuri sa Diyos. Kung hindi, suffering yun. Pero pupunta ka sa lugar na walang problema, tapos pagdating doon, ayaw mo magpuri. Marahil parang hindi ka doon sa lugar na yun. Hindi ka nakalaan para doon. Sabi rito, sinabi ni Jesus sa kanya, tumayo ka na at umuwi. Pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Assurance. Anong nagpagaling sa kanya? Hindi tayo marunong sa magaling siya, kundi kanyang pananampalataya. Ang sabi ng Hebrews chapter 11, verse 6, without faith, we cannot please God. And it takes faith for us to receive the blessing of the Lord. And faith is an action word, no? Faith is a verb. From the word pistos, pisteo. It's an action word. When you put your faith upon the Lord, nakahanda kang humakbang, nakahanda kang maniwala, nakahanda kang tanggapin ang katotohanan, nakahanda kang gumilos, kumalaw. Sabi nga ni James, faith without action is dead. Ang pananampalatayang walang gawa ay patay. So sabi ng Panginoon, pinagaling ka dahil sa iyong pananampalataya. Umuwi ka na. God wants to bless His family, yes, yung home niya. Alam, concern ng Diyos sa home. Kung meron man pong unang bakit dapat magpatotoo, nakabutihan ng Diyos, bahay po natin, tahanan po natin. Maraming pagkakataon pinapauwi ng Lord. Huwag mo muna pagsabi sa iba, umuwi ka muna. Basahin yung gospel. Maraming pagkakataon, inuna ng Panginoon, yung taong pinagaling niya, pumunta sa bahay, umuwi ka muna, huwag muna ipagsabi sa iba. Bagamat share to others is so important because we have the opportunity and responsibility to do that. But somehow, tingnan niyo po, tumayo ka na, tumuwi. Sino dito may tahanan? May pamilya? You know what? God wants you to bless your homes. To enjoy the goodness of God in our families, in our homes. Amen. Kung meron mo magandang balita, uwi mo sa bahay, payag mo yung magandang balita ng Diyos. Kung meron mong ginawa ang Panginoon, payag mo sa bahay mo, sa tahanan mo, sa mga immediate homes mo, ang bagay nito. Sabi dito, tumayo ka na at umuwi. Ang tanong, where do we spend our time, moment, testifying the goodness of God? Hindi ko sinasabing huwag na kayong mag-share sa iba. Hindi po. Kasi may tinuro ang Panginoon, tumayo ka na at umuwi. Hindi sinabi, bumalik ka sa barkada mo.
Bumalik ka sa lipunan mo, kundi umuwi ka muna. Pinagaling ka na ng pananampalataya. Bakit? Kung meron mang naghahangad na makita itong mga, kasi outcast sila eh. Kung meron kang unang mayayakap, pamilya mo. Mahal mo sa buhay. Hallelujah. Be concerned about them. Hello? And put our trust upon God. Hallelujah. So may mga bagay po sa buhay natin, meron tayong natutunan. It is only when we definitely come to the Lord and thank Him for all that He has done for us that we receive His word of assurance and His special word of commendation. Hallelujah. Puri ng Panginoon. Puri ng Diyos. Alam niyo po, marami po sa atin gustong bigyan ng assurance ng Lord. Ang sabi ng Bible, cast your cares upon Him for He cares for you. Assurance po ng Panginoon, nagmamalasakit sa atin. Binabanggit na yun. Ilagak mo lahat ng ating kabalisan sa atin. At ang Diyos nagmamalasakit sa atin. Ayun. May mga bagay tayo dapat na maisip, matutunan sa puntong ito, kwentong ito, na ating pong napag-usapan mabuti. May mga dahilan kung bakit nais ng Panginoon tugunin tayo sa ating problema, pangailangan at bigating daladala. God wants us to recognize the goodness of His love, care, and mercy, His wonderful power, His mighty hand touching our lives, and we must be thankful to that. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Bakit hindi natin simulang magpasalamat muna sa Panginoon, maging sa pangailangan natin sa pagkakataong ito? Amen. Hallelujah. Praise God. Ano yung dahilan kung bakit ko dapat pasalamatan ng Diyos? Maging sa panahon na may mga request ka pa sa Bible, sa Diyos, no? May mga pangailangan ka ngayon, marahil meron kang karamdaman, kang problemang dala-dala. Pero anong dahilan kung bakit dapat mo ipagpasalamat sa Panginoon? Sa kabila ng wala pang tugon ng iyong mga dalangin, ano yung dahilan kung bakit mo dapat ipagpasalamat sa Panginoon? Bakit hindi natin gawin ito? As we ask for God's provision, as we ask for answer to our needs, habang tayo nananalangin sa ating mga pangailangan at problemang dala-dala, bakit hindi natin simulang pasalamatan ng Diyos kung sino siya at kung ano yung magagawa niya at ginawa niya muna buhay natin. Amen? Hallelujah. Can we do that? Amen. May dahilan ba para hindi mo pasalamatan ng Diyos? O maraming dahilan para pasalamatan ko si Lord sa pagkatang ito. Lahat po ng mga problema at pangailangan pwedeng lumapit sa altar and begin to thank God about His goodness. Begin to thank God. Hallelujah. Doon sa may sakit, simulan niyo pong magpasalamat sa Panginoon. Sabihin niyo, Lord, alam ko, lalapit ako sapagkat naniniwala ako, Ikaw ang aking dakilang manggagamot. Begin to thank God. Burdens and trials and difficulties, come. Let's thank God, Lord. Kapasalamatan natin sa Panginoon. Hallelujah. Salvation is our homes. Lord, salamat po sapagkat ililigtas mo ang aking sambayan. Magpupurit at magpapasalamat sa pagkatong ito. Sapagkat idudulog ko ang aking pamilya na sila'y makakilala at makakasumpong at kaligtasan sa iyo. And Lord, I believe, Lord, God, Lord, ang kamay mo hindi makli. Tunay po, O Diyos. Ikaw ang Diyos na naghimala, nagpapala ng buhay. Simulan niyo pong pasalamatan si Lord. Gaano mo kilala gaano mo kinikilala si Lord sa pagkakataong ito? Sino siya para sa iyo? At ano yung magagawa niya sa iyo? Pasalamatan mo siya. Hallelujah. Praise God. Doon sa workers ng church, pwede po bang lumapit kayo, i-touch niyo po yung mga taong ito natin pong lumapit dito sa altar. And let's be a channel of blessing to them. And be thankful that God is choosing us as a channel of His blessing as we pray for these people. Amen. Simulan mo, kapatid, may dahilan kung bakit mo dapat pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Lord Jesus. The name above every name. You're worthy to receive glory, honor, and praise and thanksgiving, O God. Karapat dapat kang pasalamatan, dakilain, papurihan. O Diyos, sa pagkakataong pong ito, hayaan mo po, Panginoon, pasalamatan ka namin muna. Salamat po, Lord, sa aral mo na itinuro sa amin, na walang sino man pong lumalapit sa iyo, humingi ng tulong na iyo pong binibigo. May katapatan ng iyong pangako, Lord, that you can be able to answer all our needs, O God. Wala daw mapapaya, Panginoon, na nagtitiwala sa iyo, Lord. Hallelujah. Forgive us from our shortcoming.
Forgive us from our sins. Forgive us from our failures and weaknesses and failures. Patawarin mo kami sa aming pagkukulang, kasalanan na gawa, kahinaan, o kawalan ng pagpapasalamat sa iyo, Diyos. Patawarin mo kami for our grateful hearts. Lord, itama mo po pangilandas ng aming pong buhay at pagtitiwala sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa biyaya mo po. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa tagumpay. Salamat sa lahat ng bagay. Salamat, Lord. Napakabuti mo sa amin. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Salamat sa iyong mga pangako. Na bagamat, Lord, kami po'y nananalangin sa aming problema, Lord, naniniwala kami. May tugon ka, oh God, may tugon ka. Hallelujah. Have mercy upon us. Have mercy. Kung paano ang taong ito, Panginoon, na lumapit sa iyo, sila na 10, Panginoon, sumisigaw, Lord, have mercy upon us. Lord, have mercy upon us also, God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Kahabagan mo kami, Panginoon. Salamat sa iyong kahabagan. Salamat sa iyong pagtugon, O Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Lord, marami pong dahilan upang kami magpasalamat. Marahil pagka nagsimula kami magpasalamat sa iyo, Panginoon, lahat po ng mga problema namin, tutugunin mo kaagad. Kung paano, Panginoon, Lord, sinabi mo sa mga taong iyong inutusan, pumayo kayo, lumakad na kayo. At sa kanilang paglakad, Panginoon, nakasumpong sila ng kagalingan, himalaan, nagmumula sa iyo, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, makakmang namin mga paa at pagtitiwala sa iyo, O Diyos, upang makita namin ang makapangyarihang galaw mo, Panginoon, makapangyarihang kamay mo, Panginoon, gumagalaw, kumikilos sa buhay namin ito, sa pangalan mo, Panginoong Yesus. Hallelujah. And we're thankful, O Lord, that we have a God who can be able to work wonders and miracles upon our lives. Meron kaming Diyos na nag-iimala, meron kaming Diyos na makapangyari, meron kaming Diyos na dakila, tumutugon ng madalangin, nagpapatawa, nagbibigay ng sigla, panibagong lakas at sugon, Panginoon. Lord, you can be able to answer all our needs. Lord, increase our faith. In Jesus' name, increase our... Dagdagan mo nga aming pagtitiwala, dagdagan mo aming pananampalataya, dagdagan mo ang paniniwala namin sa mga pangako, O Diyos, sa mga sandaling ito. Sa pangalan na Jesus, Lord, tinasunuko namin sarili. We surrender everything to you, O God. Aming pong kakayanan, aming pong kalakasan, Lord. Hindi po sa pamagitan namin ng aming kakayanan, aming sarili, Lord, kundi it's because of you, Lord. It's because of you. Dahil po sa iyo, O Diyos. Dahil po sa iyo, Ama. Ikaw, O God, ang aming pong kalakasan. Ikaw ang aming tagumpay. Lord, I pray in the name of Jesus. Lord, salamat po sa kagalingan. Thank God for divine healing. Thank you, Lord. You're touching us, oh God, in the name of Jesus. Salamat mo sa Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, God. Hallelujah. Thank you, Lord, for blessing. Lord, take care. Oh God, hallelujah. Lord, I pray, Father God, let your blessings flow, Lord. Let your blessings flow. As we give thanks and glory, O Lord, upon your lives, upon our lives, O God. Hallelujah. Glory be to God. Bless my sister, God. Hallelujah. God bless, Lord. Hallelujah. Lord, bless mo po kapatid kong ito, Diyos. God bless. Hallelujah. Salamat, Lord, sa kagalingan. Salamat sa kalakasan. Lord, I believe, Lord. I believe. Lord, dagdagan mo aming pagtitiwala sa iyo, Ama. God, I pray. Lord, I pray. Bless my brother, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Panginoon, Amen. Lord, bless mo po, Panginoon. Lord, i-bless mo po, Panginoon, O Diyos. I-bless mo po. Lord, pagpalain mo po, Panginoon, kalakasan, tagumpay, Lord, in Jesus' name. Oh God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Lord, pasalamatan natin ang Panginoon kapatid. Napakabuti ng Diyos. Lord, I pray. Continue to bless my brother. Lord, continue to bless my brother, Lord. Jesus. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Lord. Salamat, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, Lord. Pray, Father God. Unload this burden, Lord God. Lord, I pray. Hallelujah. Oh, Rabba Shanda Kala Mayandi Rabba Shia Rabba.
Jesus, Jesus. Lord, we're so thankful, oh God, for your blessing. We're so thankful, Lord. We're so thankful. Salamat po, Panginoon. Salamat, Lord, in Jesus' name. Salamat po, Panginoon. Tutugunin mo, tinutugon ang kailangang lalagayan. Salamat, Lord, sa hipon ng pagpalang ka, Lord. Salamat po, Lord. In the name of Jesus, thank you, Lord God. Thank you, God. Thank you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, in Jesus' name. Lord, I pray, Lord, bless mo po, Panginoon, nang yung biyayang inilaan, Panginoon, sa bawat isa sa umagang ito, Lord. Salamat po, Panginoon. We're so thankful for your strength, for empowerment, oh God. Salamat po, Diyos. In Jesus' name, Lord, in Jesus' name. Hallelujah. Lord, I pray. Thank you, Lord. Thank you, God. Thank you, God. Thank you. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. God bless mo po, Panginoon. Lord. Lord. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Hallelujah. Patuloy po tayong manalangin sa patuloy magpasalamat sa Diyos. Napakabuti niya sa atin. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Yes, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, God. Thank you, God. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Salamat po. Hallelujah. God. Lord, I pray in the name of Jesus. Oh, Rakala Serabayan. Labababasiya Labayandera Galaban. Napakabuti mo, Panginoon. Glory, honor belongs to you, God. Praises is yours, oh Lord. Oh Lord, we offer, oh Lord, to you our praise, our worship, our thanksgiving. Salamatan natin ang Diyos. Napakabuti niya. Napakabuti ng Panginoon. Hindi siya nagkukulang. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Lord, I pray. Continue to empower and bless your people. Bless everyone, oh God. Oh, hallelujah. Yes, Lord Jesus. Dakila ka. Dakila ka. Hallelujah. Praise God. Patuloy mong aliwin ang bawat isa sa amin, O Diyos. Naniwala kami, Panginoon, na sapat ang iyong biyaya sa pangailangan ng lahat. Tunay po, Panginoon, may katiyakan, may assurance, may commendation ka sa bawat isa sa amin. Sa aming pagkakbang na may pagtitiwala sa iyo. Lord, napakabuti mo. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa pag-asa. Salamat sa pagpapatawad. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, Lord, ikay muling paparito. Lord, marami pong dahilan. Salamat sa biyaya na aming pong natatama sa araw-araw, Panginoon, sa aming pong buhay. Hindi ka nagkukulang, Ama. Napakabuti mo. Napakabuti mo. All the glory, honor, praise belongs to you. In the mighty name of Jesus. Hallelujah. 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 Oh, glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. In Jesus' name. In Jesus' name. Everybody say amen. Amen, 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 amen. Hallelujah. God is good. Thank you, God. Napakagaling ni Lord. Tayo po'y dadako sa isang pangmahalagang gawain. Ito
Ito po yung unang linggo ng buwan. By the way, Merry Christmas po in advance. Sumilip na ba si Jose Marichan? Ako po ay naniniwala at taglay po ninyo ang mga bagay na pong pagsasalusaluhan sa umagang ito. Inyo na pong buksan, handa ang mga bagay pong yan. Muli po tayong tumayo. Dito po sa unang Korinto, Kabanatang 11, talatang 23, ito po ang ating mababasa. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Nung gabi sa ipagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Matapos magapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-aalaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. Purihan ng Diyos. Alam po ba natin ang Panginoon muling babalik? Pinaghahandaan po ba natin yon? At pinagpapasalamat. Anong dahilan po kung bakit siya paparito? Ang sabi po ng Bible sa 1 John, sa John chapter 14, don't be anxious. Huwag daw tayo magalumihanan. Manalig kayo sa akin, manalig din kayo sa Diyos Ama. Sapagkat sa ating sa tahanan ng aming Ama ay marami daw silid. Ako'y paruroon upang ipaganda ko inyong matitiran. Upang pagkatapos niyang maipaganda tayo na ating matitiran. Sabi ng Panginoon, ako muling babalik upang sa noon, saan man ako naroon, doon naman kayo dumoon. Gano'n tayo kamahal ng Diyos? Gano'n nais ng Panginoon makapiling tayo magpakailanman? Di ba dapat lang ipagpasalamat natin kay Lord John? Hindi lang dito sa mundong ito tayo sinasamahan ng Panginoon, maging doon sa darating na panahon. He will be with us forever. He promised that He will never leave us, neither forsake us. To that, we are so thankful to Him. Maging sa pagkakataong ito, kahit naman natin tinatanggap, inaalala ang bagay na ito upang muli po nating gunitain ang kabutihan ng Diyos sa atin. Ang sakripisyong ginawa dun sa krus ng Kalbaryo at may dahilan kung bakit tayo dapat magpasalamat sa Diyos. Kaligtasan natin buhay at gayon din naman ang kanyang pangako na sa muling babalik. Salamat sa Panginoon, may pangako siya. Antayin po natin na may kagalakan ang bagay na yan, na may pagpapasalamat din naman. Amen po ba? Praise God. Hallelujah. Tayo pong lahat ay manalangin. O Diyos, muli po kami po'y lumalapit sa trono ng kahabagan na mayroon pong pagpapasalamat. Sa opportunity na ito na binigay mo po sa amin, O God, na muli po kaming, Lord, gaganap na mahalagang bagay na ito. Gaganapin po namin ito, Panginoon, hindi lang dahil sa itong isang seremonya, kundi ito po ay may mahalagang implikasyon, mahalagang mensahe sa buhay namin ito. Lord, alam namin ang mensahe nito, Panginoon, ay may kinalaman po, Panginoon, sa amin pong paggunita, pag-alaala, pagsasapuso, isip at kalooban, pagpapahalaga sa aming pong buhay. Nang yung ginawa doon sa krus ng Kalbaryo, kayo namatay, Panginoon, alang-alang sa amin, binigyan mo kami ng buhay at pag-asa, kaligtasan din naman. Ang sakripisyo mo ay sapat, O Lord, upang kami po'y makasumpong ng pagpapatawad, paglilinis at kagalingan ng aming pong buhay. At ganyan din, Panginoon, ang kaligtasan ng buhay na walang hanggan na ipong ipinagkakalob sa sino mang nagtitiwala po sa iyo. Ama, salamat din sapagkat pangako ng Panginoong Hesus sa amin, Lord, sa muling paririto. Darating araw, Panginoon, maraming ilang sandali mula ngayon, any moment from now, rapture might come and we will meet the Lord in the air, face to face. Lord, salamat po. May maganda kang nilalayon sa buhay namin. Hindi lamang dito sa mundo, kundi sa dako pa roon, pang walang hanggang buhay. Salamat sa kaligtasan, salamat sa bayaya, at salamat din sa okasyong ito na namin pong nagugunita ang mga bagay na ito. Ito pong aming dalangin, maging karapat dapat po kaming tumanggap sa pangalan ni Jesus. Amen, amen, and amen. Sama-sama po natin kainin.
Sama-sama po natin inumin. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon. Hallelujah. 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 Tunay na mabuti ka, Panginoon. Dakila ka sa lahat, Panginoon. Salamat, salamat sa kabutihan mo sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord, dahil ikaw yung Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Sa kabila, Lord, ng aming kahinaan, sa kabila ng aming mga kakulangan sa iyo. Pero ikaw, Lord, kahit minsan, hindi ka nagkulang sa amin, Panginoon. Lagi kang nandyan, nagmamahal, nagmamalasakit sa amin, Panginoon. Maraming maraming salamat, Lord. Wala po kaming ibang maibibigay sa iyo, Panginoon, sa kabila ng mga kabutihan mo, kundi ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat, 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 Panginoon. Mabuti ka, dakila ka, O Diyos. Salamat, Lord, dahil nakita namin, Panginoon, ang aming Pastor June na mayroong kalakasan. Salamat, Lord, doon sa kalakasang ipinagkakalobo sa Kanya. Salamat sa kagalingan, Panginoon. Salamat sa pag-iingat at pagpapala mo sa Kanya. Maging sa lahat ng aming mga pastor, salamat, Panginoon. Maging sa bawat isa sa amin, salamat, salamat sa pag-iingat mo. Lord, dalangin namin, patuloy mo kaming samahan sa bawat oras na kaming buhay. Pangunahan mo kami, Panginoon, sa mga desisyon na ginagawa namin sa araw-araw. Pangunahan mo kami upang hindi po kami magkamali, Panginoon. Magawa namin, masunod namin ang kalooban mo sa buhay namin sa araw-araw, Panginoon. Salamat sa mga salita mo, Lord, na nagiging lakas sa bawat isa sa amin. Salamat po, Lord. Salamat. Lord, dalangin namin ang patuloy na pag-iingat mo sa amin, Panginoon, na sa paglabas namin ng tahanang ito, Lord, ng bahay-sambahang ito, Lord, taglay namin, Panginoon, yung kagalakan sa aming puso, Panginoon, ang pagpupurit, pagsamba sa iyo. Patuloy naming mapahalagahan ang mga salita mo, Lord, sa araw-araw ng buhay namin. Ikaw yung patuloy na mag-ingat sa bawat isa, Panginoon, physically, spiritually, ingatan mo kami, Panginoon, at patuloy na ibuhos mo ang pagpapalang spiritual sa bawat isa, Panginoon. Salamat po, O Diyos, salamat po. Sa iyo po ang lahat ng papuri, pagsambat, pagdakila sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tapos po natin mga kamay sa Panginoon na sa ating pong paglisan sa tanang ito ng Diyos. Taglay ng bawat isa sa atin ang basbas at pagmamahal ng Diyos Ama, biyaya at patuloy na pagliligtas at pagpapagaling ng Diyos Anak, at ang patuloy na pagkipisan, kaaliwan, patnubay at gabayan ng Diyos Espiritu Santo ay sumaating lahat, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. God bless you po. God bless. Kaya po tayo ng Panginoon. God bless you po. God bless.